sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog, 'di ba? At marami ang mataas ang casualty niyan, hindi lang in terms of property, even in terms of human casualty. So parang hindi ko maintindihan. Ang tanong kasi diyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan. Mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Even Bicol Region. Ang Bicol Region, lubog. Ang Region 8, lubog. Especially yung Samar part. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? On the other hand, ang sitwasyon ng Pilipinas, when you talk about bagyo, hindi na bago sa atin. Bata pa ako, siguro mga 6 years old pa lang ako, alam ko na taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive na solusyon ang current government on this? Ang tanong ko, saan napupunta yung pera na nilalaan supposedly sa, disaster relief operation and even flood control? Kasi hindi lang yan usapin ng flood control eh. Usapin din yan ang tinatawag mong response doon sa natural calamity. Like for example, asa na yung mga boats, yung mga speedboats na pwede mong gamitin, yung mga rubber boats na pwedeng gamitin dyan pag nag-rescue ka. Tapos, asan yung mga tao na dapat nakahanda na? Kasi dapat may preparation before pa dumating ang bagyo. Kasi mayroon naman yung may balita ka naman dapat dyan na darating ang bagyo, ito yung intensity niya, ito yung kanyang gravity. So before that, you have already preparation. After that, you're ready. And then post-bagyo na mga gagawin mo for rehabilitation. Pero it seems that the government is so helpless na i-address itong bagyo na to. And this is not just the first time. This is how many times already. Yan ang sinasabi mo, tama ka nga MJ. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo eh. Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan. That's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concerned ako sa lalo na sa aking probinsya. I think devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's my province eh. So yun na para bang, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba tayo? Hintayin na lang ba nating humupa ang bagyo before tayo makagawa ng paraan? So yun eh, nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo. Kasi inaano ko yung mga reports na nangyayari at the moment eh. Malaking question yan na dapat tanungin ng mga Pilipino kung bakit until now, ilang bagyo na ang nagdaan under current administration this year, laging ganito ang nangyayari sa atin. At saka one more thing. When it comes to these things, there are already modern technology na dapat magbe-benchmark tayo sa paano ginagawa ang disaster relief and response ng ibang country. May benchmarking ba tayong ginagawa?